nyo ba na nagsampa na ng kaso itong si Bossing? Si Bossing Vic Soto? Ha? Dito kay Daryl Yap? Ha? Oh, parang nasa ang nakalagay kasi kanina doon sa balita natin, parang 20 million, 'di ba? Hinihingi, 'di ba? Danyos 20 million tapos plus 15. So a total of 35 para mas malinaw na mapag-usapan natin are nasa video call po si ang senior partner ng Divina Law, Attorney Enrique V. De La Cruz Jr. Magandang araw po, Attorney, and siguro Happy New Year. Magandang araw din po at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, Attorney, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Attorney, pakipaliwanag po yung kanina pinag-uusapan namin dito, yung writ of habeas data o data. Ano ho ibig sabihin nito? Ito po ay isang bagong remedy na pinoprovide po sa atin ng Korte Suprema kapag ang involved po ay ang right to privacy. Kapag nalalabag ang right to privacy ng isang tao at ang paglabag na ito ay nakakaapekto na sa kanyang security, sa kanyang liberty, no? Or sa kanyang life, no? May mga banta sa kanyang buhay. Pinoproteksyonan ito ng batas sa pamamagitan ng pag-issue ng writ of habeas data. Okay. Ano po ang parang ang lumalabas ho sa mga balita ay pinagbigyan yung inyong petisyon. Ano ho ang mangyayari pag pinagbigyan ng ang inyong petisyon? Ano ho ang mangyayari sa mga susunod na araw? Okay. Sa ngayon ay yung petition hindi pa granted, no? Pero okay. lamang po ng writ of habeas data ang korte, yung kabuuang pribilehiyo ng writ ay makukuha kapag nag-grant yung petition. Okay. So maghihiring po tayo sa January 15 kung saan pinapasagot po sa loob ng 5 araw si Mr. Daryl Yap para ipaliwanag niya at doon nakalagay sa order kung ano-ano yung mga bagay na kanyang ginawa na lumalabag sa privacy right ng aming kliyente si Mr. Vic Soto. Pag nag-grant po yung pribilehiyo ng writ, no, yung aming pong hinihiling ng mga relief ay una, isuppress o pigilan ang pagkakalat ng anumang teaser video o anumang sensitive personal information na dawit po ang aming kliyente. Yung po kasing pangalan ng isang tao at yung kanyang involvement sa isang kaso ay tinatawag na sensitive personal information. Sa ilalim po ng batas, Section 13 ng Data Privacy Act, hindi po ito pwedeng i-process, i-collect, i-share o i-disclose ng walang pahintulot ng data subject. Isa po yan sa hinihiling namin. Pangalawa, hinihiling namin na i-take down o tanggalin ang mga posts na may teaser video kung saan ginamit ang pangalan at ang sensitive personal information ng aming kliyente na dinawit siya sa isang rape case. Ganon din ay i-surrender niya, ilabas niya sa korte kung ano man ang mga sensitive personal information pa patungkol kay Mr. Vic Soto na kinolekta niya at ginamit niyang basihan para sa pelikulang itong nais niyang gawin. Kasama rin pinipigilan namin, no, hinihiling na pigilan ang paglalabas ng nasabing pelikula na naglalaman ng sensitive personal information ng aming kliyente. So ibig sabihin, hindi pa pinagbibigyan yung petition po ninyong attorney, baka may lumabas pa pong mga teaser sa mga susunod na araw at linggo, attorney? Okay lang ho yun. Kung maglalabas siya, magsasampa ho kami ng panibagong cyber libel complaint para doon. No? Hiwalay po kasi yung writ of habeas data. Doon naman po sa cyber libel complaint. So parang hindi pa siya binabawalan in short, attorney? Ang interpretasyon po kasi namin ay dapat na niyang sundin yung mga ipinagbabawal. Dahil mababaliwala ang pag-issue ng writ of habeas data kung iisipin niya na dahil wala pang particular na utos sa kanya ay babaliwalain niya lang muna. Tandaan po natin na hinihinga siya ng return o sagot within 5 days at sabihin niya kung ano ang ginawa niya mula nang matanggap niya ang nasabing writ. Gusto ba niyang ilagay doon na wala akong ginawa dahil ang tingin ko ay walang bisa yung utos na yan. No? Ito pong utos na ito ay hindi utos para sumagot lang. Ito po ay writ of habeas data. At doon po nakalagay na dapat niyang pangalagaan ang pangalan at ang personal na impormasyon ng aming kliyente. Doon po ba sa paliwanag ay ilalagay din niya na hindi niya intensyon o ipapaliwanag niya kung paano hindi dapat masaktan ng inyong kliyente, attorney?
Tama po, kasama po sa hinihiling ng korte sa kanya na isama sa kanyang return ay ano ang mga pamamaraan na ginawa niya upang masigurong una, nakuha niya ba ang consent ng aming kliyente? Pangalawa, paano niya pinoproteksyonan ang identity o ang mga sensitive personal information ng aming kliyente? Dahil sa kanyang pagsagot, makikita kung talagang meron siyang ginawang ganong mga pamamaraan. At kung wala, maaari siyang maparusahan ayon sa batas. Oo, kasi nabanggit yung pangalan ni Bossing dun mismo sa teaser, attorney, no? Oo, tahasang tinawag na rapist. Opo, opo. Hindi ho ba niya pwedeng sabihin na ito'y kinuwento lang sa kanya nung mga, kumbaga testimonya po ito ng siguro, sabihin natin, mga kamag-anak o kaibigan nung Pepsi Paloma, attorney? May mga pamamaraan para maipakita ito ay fair and true report. Hindi niya yung ginawa. Hindi niya yung ginawa. Ni walang konsultasyon, ni walang paalam, ni walang consent na kinuha sa paggamit personal na identity, pati yung mga sensitive personal information ng aming kliyente. At dahil po dito, nagkaroon ng mga taong naniniwala. Nagkaroon ng threats of physical harm, no? Mga messages na hinaharas, pati yung asawa ni Bossing Vic, pati yung kanyang anak na minor de edad, nadamay na. No? Nagiging tampulan na ngayon ng tuksuhan, binubuli, may mga rape threats na rin, pati ang kanyang misis. So hindi maganda, no? Hindi maganda. At ito yung mga adverse effects. Ito ang dahilan kung bakit may batas tayo laban sa libel, meron tayong writ of habeas data para proteksyonan ang buhay ng mga pribadong tao tulad ng pamilya ni Bossing Vic. Bakit ho 19 counts? Dahil po bawat isang post na malisyoso o libelous ay isang count. At 19 na beses po niya itong pinost sa iba't ibang platform or site. Ay, naku. Oo, naku. Teka muna, So- sige, go ahead. Go ahead, attorney. Yes po, bawat isang post po ay isang count. Kaya po 19 ay dahil 19 na ulit niya itong pinost sa iba't ibang sites. Okay. Doon ho sa damages na 20 million, ano ho yung 15 million? Ano muna ho yung 20 million? Opo, ganito po yan. No? Yung pong halaga ng pera ay hindi po nanggaling yan kay Bossing Vic. No? Sa totoo lang, ang sabi niya, hindi kayang tumbasan ng presyo Tama. ang kasiraan sa pangalan na naidulot nito sa kanya. Sa haba daw ng panahong iginugol niya para buuin ang kanyang pangalan. In fact, may moniker pa siyang Bossing Vic bilang sagisag ng paggalang, no? Respeto ng iba sa kanya. Biglang sa isang iglap ito'y nawala dahil lamang sa malisyosong posts na ito. Hindi kayang tumbasan o i-quantify sa pesos and cents. Pero naglagay kami ng halaga, kaming mga abogado, upang ma-approximate man lamang. Yung 20 million ay para sa moral damages, no? Para po sa perwisyong na idulot sa aming kliyente sa kanyang wounded feelings or damaged reputation. Pangalawa po, yung exemplary damages ay 15 million para naman po ito sa hindi siya pamarisa ng iba upang magsilbing babala sa iba pang may gantong pag-iisip na maaari silang makalusot sa paninira sa iba sa kagustuhan lamang na magbenta ng kanilang pelikula. Okay, yung schedule po will be, tama ho ba? Nakalagay dito sa research, January 15, attorney? Tama po, January 15 po maghaharap na po sila ni Bossing Vic sa korte po. Okay, so magmo-move po yung kaso pagka dumating po yung January 15 at kung malalaman din namin, maski sa media o sa mga tao sumusubaybay doon sa kaso, kung anong magiging next step, attorney? Tama po, inaasahan po namin na ang kanyang sagot ay darating na. Mapakinggan natin kung ano ang kanyang paliwanag. At doon po sa araw na iyon ay magpipresenta ng ebidensya, ang magkabilang panig at magkakaroon po ng ruling ang korte. Okay, wala ho bang sagutin yung mga nag-share nung teaser, attorney, if you may answer? Wala po kaming isinampang kaso, no, laban doon sa mga nag-share o nag-repost. Ang layunin lang po namin talaga ay matigil ang pinagsimulan. Kung ang sa aming pong analysis ay ang mayakda at siya ang nagkalat, no, at talagang sinikap niyang ikalat sa iba't ibang mga platform sites. Kaya siya po talaga ang kinasuhan namin ng cyber libel. Okay. Tanging si Daryl Yap lang po. Opo. Okay, kung yung 19 counts po ay 19 different executions, kung if I may brand na gano'n, kapag ho nag-post na naman siya ng iba, isang teaser na naman o isang post na naman about the movie, madadagdagan ho ba yung 19 counts?
Yes po, maaari pong magsampa ng hiwalay pang kaso sa bawat isang post na naman pong gagawin niya na libelous o mapanira sa aming kliyente. Yun. Okay. Attorney, I don't know if you can answer para po sa question na ito. Yun ho ba, kung kasi ang sinabi po ninyo, nabanggit po yung pangalan ni Bossing Vic Soto dito sa kaso na ito. Meron pa hong ibang mga tao tulad ng ano pangalan nun? Richie De Horsey. Richie De Horsey na yon. Pwede rin ho siyang magsampa ng kaso dahil isa rin ho yata siya sa mababanggit doon sa pelikula. Tama po, yung kanya pong anak siguro, no, yung kanyang mga natitirang kamag-anak ay maaaring magsampa ng kaso dahil ito po'y panira sa pangalan ng isang taong pumanag na. Okay. Last question ko po ito, attorney. Parang tulong nyo na po sa amin, lalong-lalo na sa research. Kumusta na po ba talaga yung kaso ni Pepsi Paloma? Sarado na po ba yon? Maliwanag po yan, 40 years ago, na ang nag-atras mismo ng kaso ay si Pepsi Paloma. Siya ay gumawa ng affidavit of desistance sa tulong ng kanyang ina, pinanumpaan sa harapan mismo ng fiskal. Ang fiskal noon ay Rio Apostol, kung saan sila mismo ang nagsabi, under oath, na walang nangyaring rape, na ito ay gawa-gawa lamang ng kanilang manager na si Ray de la Cruz. At na-dismiss po yung kaso dahil dito. Ito po ay nagpa-interview din si Pepsi Paloma live noon kay Ruder Batigas ng Tempo. At ito po ay nalathala sa mga malalaking dyaryo. Inattach po namin yan doon sa aming petisyon bilang patunay na wala talagang nangyaring rape. At ito'y gawa-gawa lamang. Tapos na ito 40 years ago. Iyon. Okay. Bigyan nyo na ako ng isang bonus na lang. Last na talaga to, attorney. Ang sabi yun ni Direk dito ay sana panoorin nyo muna. Panoorin nyo muna bago kayo maghusga. Anong napag-usapan nyo na ho ba ito ni Bossing? Yes po, hindi naman po siya kinakasuhan dahil doon sa pelikula. Siya ay kinakasuhan dahil doon sa teaser video. At yung good intentions ay hindi defense para sa libel, no? Hindi kung ano ang kanyang layunin o may balak ba siyang kumambyo o may twist ang kanyang pelikula na mag-aabsuelto kay Bossing Vic. Hindi 'yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga ay kung ano ang naging epekto ng video na ipinalabas na niya sa taong bayan, sa reputasyon ng aming kliyente. Alam naman niya eh na ito'y dismiss na. Alam niya na inatras mismo ito ng complainant dahil hindi nangyari. Pero hindi niya isinama yun sa teaser video. Dahil nga malisyoso. Dahil nga ang layunin niya ay mag-generate ng public awareness, mag-generate ng excitement, mag-trending upang bumenta ang kanyang pelikula. Iyon. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Thank you very much. Si Attorney Enrique V. De La Cruz Jr. ng senior partner po siya ng Divina Law Office.